Secretary Benz Dizon lumapit na, humingi na ng tulong kay dating Public Works and Highway Secretary Ping De Jesus at saka si Secretary Singson. Si Ping De Jesus ay Secretary ng DPWS noong panahon ni Cory at ilang taon pa na sa ilalim ng Ramos administration. Si Secretary Singson naman ay sa panahon ni Noynoy Aquino. So parehong veteranong secretary ng Public Works. At nakipag-usap naman po yung dalawa na seryoso. Hindi lang natin pwede sabihin kung ano ang kailang mga plano. At inamin po ni former Secretary Singson talagang malaki ang problema sa DPWH. At pinuri niya yung unang galaw ni Secretary Dizon na pinag-courtesy resignation ang lahat ng opisyal mula sa undersecretary hanggang district engineer para ma-reforma. Pero talagang maraming araw kong korupsyon dyan sa DPWH. Yung insertion noon pa nangyayari, mas lumala ngayon. At alam nitong DPWH, former opisyal ng DPWH, na talagang yung sabwatan malawak between politician, contractor, at corrupt DPWH official. So, natukoy na talagang may problema. At itong paghahanap ni Secretary Dizon ng solusyon ay ating suportahan. Kasi ang bilin sa kanya ni Pangulong Marcos, linisin ang DPWH. Number 2 o number 3 yata sa pinakamalaki ang budget niyan, trilyon taon-taon. Eh kung ginagatasan lang, hinuhold up lang tayo, ninanakaw lang yung pera at hindi may pagpagawa ng tamang proyekto, tayong mga mamamayan ang apektado. Talagang economic sabotage yan. Kasi ang Public Works ang siyang magde-develop ng ating bansa sa infrastruktura at iba pa. Kung walang development, hihina ang ekonomiya. Hihina ang turista. So kaya economic sabotage ang korupsyon. Doon sa mga hindi nakakaintindi, yun ang ibig sabihin. Uy, mabuti na at naalala ko. May nagtanong, ano daw yung sinasabi kong, ano daw kinalaman ng economic sabotage? Grabe naman. Hindi nyo naintindihan. Tanong nyo sa mga ekonomista at mga nakakaintindi ng sistema. Pag may development, gaganda ang ekonomiya. Pag may development, gaganda ang turismo. Magkakaroon ng trabaho. Gaganda ang buhay ng Pilipino. Pag walang infrastrukturang maganda, walang transportation matino, well, sinong negosyong mabubuhay o bagsak ang ekonomiya? So kung may pera, hindi ginamit dahil kinurakot, economic sabotage yan. At graft in corruption. Yun po ang mga posibleng kaso. Okay? Sana naintindihan na po ng mga hindi nakakaintindi. Ano ha? Pasintabi na. Merong mga tao talagang mapurol eh. Alam ba niyo mapurol? Tanong niyo sa Batangas kung ano ibig sabihin ng mapurol. Okay? Samantala, sunod natin pag-usapan. Pagplano daw ho. Yung pagplano, para bang sa simula pa lang, may problema na ang ating national budget. Sa simula pa lang, malaki na ang problema. Pagdating sa implementation, lalo lumalaki ang problema. Yan ang nakakalungkot. Eh, sino bang gumagawa nito? Again, gobyerno. Napakahirap lang tukuyin kung sino, pero madaling ma-identify kung gagawin talaga ang totoo na investigasyon. Sinong gumawa? Bawat departamento ng pamahalaan, sila yung gumagawa ng proposed budget sa kailang departamento. Hindi lang, ang bawat DPWS, yung kailang proposed budget, silang gagawa niyan. Sa buong taon, isusumiti sa Malacanang for approval. Ang Department of Transportation, sila rin gagawa. Department of Education, Department of Health, Department of Environment, Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, sila yung merong proposed budget subject for approval ng Malacanang. Tapos pag nabuo na, isusumiti sa Kongreso, subject naman for approval. So kung merong insertion ang mga departamento at inaproban ng Malacanang, o hindi nakita ng Malacanang, pagdating sa Kongreso at Senado, bubusisiin yung budget. Itemize yung pagbusisi, makikita yung insertion, makikita yung tapos na yung project, may pondo pa, nilagyan pa ng pondo. Iyon ang racket. Iyon ang ghost project. Eh kung meron ganong ginawa ang Executive Department, tapos
Yung mga congressman at senador na dadaan sa kanila na hindi naman papayag na wala silang pakinabang, magsisingit din. Di ba? Tapos pag na-approve na ang batas, yung budget, naging batas na, implementation. Diyan sa implementation, diyan na po ang partihan. Kung ilang porsyento ang kay congressman, kay senador, kay district engineer, kay opisyal ng gobyerno, kung sino, at local official, partihan. Kaya ang matitira, maswerte na kung merong 25 to 30% sa total budget sa bawat proyekto para mapunta sa proyekto. Marami ay pinagparti-partihan at taon-taon ginagawa yan. At hindi pa sila kontento ron. Ghost project pa nga. Ubos yung pera, nabayaran yung contractor, pero walang ginawa. Kinonsinti ng public works. Tumanggap ng komisyon ng politiko dahil pagkahubayad na, ang contractor ang magdi-distribute. Kung 10% kay congressman, 10% kay governor, kay mayor, 10% sa lahat. Ganun ang partihan. Kasi sila ang tatanggap ng pera. Ang DPWS naman ang magsacertify na tapos na yung project. A-approve ng COA. O i-release ang pondo. Pati COA ng omisyon. Hindi pwedeng wala. Ganong kagarapal sila. Niloloko nila. Harap-harapan ng mga Pilipino. At ngayon lang nabuko ang matagal ng lukuhan. Kaya pala ang yayaman ng mga district engineer. Kaya pala patuloy yung mayaman ng mga politiko. Kaya pala patuloy na yung mayaman. Sobra ang mga kontraktor. Kaya ang pinakamalakas palang hanap buhay ngayon, kung kayo makakapalang mukha, mag-contractor kayo, nandyan ang racket, nandyan ang instant billionaire ka. Pag nakakuha ka na, nakita mo yung mga contractor nakakuha ng 100 contract, 145 contract. E di ba si Diskaya gano'n nakukuha? 100 kontrata. Sabihin mo lang, tigi 1 milyon o tigi 1 bilyon, edi 100 billion. Magkano ang 10%? Magkano ang 20%? Eh kung 50%? Eh kung ghost project pa, ubos ang pera natin. Ganong kawalang hiya ang mga taong gumagawa nito. Kaya talagang sobra, nakakayamot, nakakagalit itong nangyayaring ito. Speaking of public works, ito na naman, minabulgar na. Yung pong Undersecretary for Planning na madalas umaharap sa hearing, si Cabral, ay sinabing ito raw ho ang nagsisingit. Posibleng may kinalaman sa insertion dahil sa budget ng DPWS. Pero pag tinatanong mo doon sa nakaraang mga hearing, walang kalam-alam. Lahat, wala akong alam dyan, wala akong kasama sa operation. Pero yung pala yung kanyang posisyon ay may authority na makapagsingit siya, makapag-implement. Ay nabuko na ni Ping Lacson at saka nitong si Soto na meron na namang isiningit doon sa 2026 proposed budget. Ganyang kagarapal sila. Kaya dapat po imbestigahan, pag napatunayan, ikulong ang mga ito. Plunder, pandarambong sa bayan, ang batas na dapat ipataw sa lahat ng mga sangkot. Mga taga-gobyerno, taga-public works, at saka ho, politiko. Ang kontraktor, hindi pwede ang plunder kasi civilian yan eh. Private sector kasi, graft in corruption lang. Pero, pag napatunayan, habang buhay pa rin pagkakakulong. Kailangan may makulong dito sa legacy ito, labang ito ni Pangulong Marcos. Tulungan natin.